Ako magmimensahe. Doctrinal pa rin tayo ngayon. Doctrinal about Jesus Christ. Na ba? Mayroon pong 6 na sinagawa ko po rito, natatalakay po natin. Una, bilang Diyos sa pasimula. Pangalawa, sa pagsasalaman, pagkakatawang tao. Na po, diyan po nagkakaiwa-hiwalay. Bahagi ng na makita natin na mas marami ngayon. Yung naniniwala, iba-ibang paniniwala po pagdating kay Kristo. Mayroong si Kristo, propeta lang, mas mataas pa yung kalagayan ni Muhammad. Yung ng mga Muslim. Mayroong si Kristo, maliit na Diyos. Yan. Mayroong si Kristo, tao lang. Iba-iba ang paniniwala. Ano po? Pangalawa, yung kanyang pagsasalaman. Lahat pong yan tumutukoy sa kanyang kadiyosan, maging sa kanyang pagiging tao. Ano po? Pangatlo, ang layunin ng kanyang pagsasalaman. Ano bang purpose ng Panginoon Kristo? Bakit siya nagsalaman? Yung layunin ng kanyang pagsasalaman. Pang-apat, sa kanyang pagkabuhay na maguli. Taglay yung katiyakan. Na po? Panlima, yung kanyang pag-akyat sa langit. Yan. Pang-anim, ang kanyang pagbabalik. Yan. Okay? Medyo mahaba-haba. Na po? Alam ko, nadaanan na po natin lahat. Na po? Yung bahagi ng pag-uusap ng Panginoon at ng kanyang mga alagad, lalo na kay Filipe. Ang sabi ng Panginoon, 1:14, wala yan dyan kapatid 1:14, 7, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Kasi, ando na kaagad. No? Tapos, ang sabi ng mga alagad, lalo na si Filipe, sabi niya, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at ito'y sapat na para sa amin. No? Talatang yun? 8. Then, ang sabi ng Panginoon, malaon mo na akong nakakasama, Filipe, kasama yung mga alagad. No? Hindi mo pa ba nakikita, sabi niya, ang Ama? Sabi niya ganyan. Ako, sabi niya ganyan, pakibasa nga, ano ba sabi niya? Di mo ba alam na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Di ba? Yun. Pagkatapos sa 1:30, sabi ng Panginoon, no? Ako at ang Ama ay iisa. You see? Isa sa kalikasan, isa sa kadiyusan. Ang sabi ng mga INC, no? Iisa lang sila sa paghawak sa tupa. Yun lang ang sabi nila. Pero tinutukoy dito, makita natin na inilinaw ng mga tagapakinig kung ano ang kaisang ito. Ang sabi doon sa talatang 31, nagsidampot ang mga Hudyo ng mga bato upang siya'y batuhin. Nagtanong ang Panginoon, maraming mabubuting gawa ang ipinakita ko sa inyo mula sa Ama. Alin sa mga ito ang ibinabato nyo sa akin? Sabi ng Panginoon. Sumagot yung mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin binabato, kundi sa iyong pamumusong, sa iyong pagsisinungaling, sa iyong anong tawag dito? Mayroon pang isa na nakikipantay. Nasabi doon, nakikipantay ka sa Diyos. Bagamat ikaw ay tao, nakikipantay ka sa Diyos. Yun
Doon mismo, makita natin na sa isipan ng mga Hudyo kung ano ang papel na nais ng ating Panginoon Kristo. No? Na makita ng lahat. Yan. Ano ba? Now, pasimula po tayo bilang Diyos sa pasimula. Tayo po ay manalangin. Amang Banal, marami pong salamat muli. Samahan mo po kami. Ang banal na Espiritu na siyang magbibigay ng kaunawaan. Ipagkaloob mo po, Panginoon, na sa bagay pong ito, Panginoon, manguna sa amin at patuloy, Panginoon, na iugit ang bahagi ng aming mga kaisipan. At pagkatapos, Diyos, makita namin, Panginoon, ang katotohanan. Bless mo po ang mga katotohanan pong ito. May tanim sa aming mga puso. Nang sa gayon, Panginoon, magamit po namin sa bahagi, Panginoon, ng pundasyon ng aming pananampalataya. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan namin, Panginoon Kristo. Amen. Bilang Diyos sa pasimula. Proverbs chapter 30, verse 4. Ayan po. Sino ang dalubhasa tungkol sa kalangitan? Sino ang nakapipigil sa hangin sa kanyang palad? Sino ang nakapagbalot ng tubig sa sangdamit? Sino ang naglagay ng mga hangganan sa daigdig? Sino siya? Sino ang kanyang anak? No? Pagdating sa mga salin, small letter na lang ito. Pero sa original, capital letter yung anak. Ibig sabihin, nagkatawang tao yung anak ng Diyos. No? Maging masilan tayo sa ganyan. Ano? Sa original yan, King James Version, maging sa bagong salin, unang salin ng King James, capital letter ang anak. Tayo, small letter tayo. Ano? Now, sa unang 1:5-7, tatlo ang nagpapatotoo sa langit. Ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo. At ang tatlong ito'y iisa. No? At mayroong tatlong nagpapatotoo sa lupa, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at ang tatlong ito ay nagkakaisa. Pansinin po ninyo. No? Puro capital letter po yan. There are three, sabi sa English, there are three that bear records in heaven. Nagpapatotoo. Maging sa pasimula pa lang. Diyan na. Nung sabihin ng Diyos, lalangin natin ang lahat, nandun na kagad ang Espiritu na sa ibabaw ng tubig. See? Ang Espiritu ng Diyos, lumalakad na sa ibabaw ng tubig. Andun na rin ang Panginoon Kristo. Ano po? Dahil siya ang salita. Nung sabihin ng Ama, magkaroon at nagkaroon. Pag tinignan natin, tinalakay na natin na si Kristo pala ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. See? Ibig sabihin, nagaganap ang lahat ng bagay. Kaya pag tinignan nyo sa Juan 1:3, lahat ng bagay nilikha sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa Kanya ang karunungan ng Diyos. See? Ikalawa. Ang sabi diyan, Genesis chapter 1, verse 26, lalangin natin ang tao. Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo, mailap, malaki man o maliit. Designated ang tao sa lahat ng bahagi ng nilikha ng Diyos. No? Pero nagsimula siya sa larawan, sa wangis ng Diyos. See? Anong kawangisan yan? Marami nilikhang may buhay. Naiikot tayo ng mga halaman, may buhay yan. Pag pinatay mo ugat yan, patay lahat yan. May mga hayop tayo dyan. See? Pero ano mga hayop? Hanggang amoy-amoy lang. See? Ganyan-ganyan lang sila. Pwede silang maglambingan dyan. Wala silang pakialam. Hey, tayo hindi natin kaya yun. Mayroon tayong espiritu. Mayroon tayong kaluluwa na binigyan ng Diyos ng isang kaisipan na banal. Ang sabi diyan, ano po?
na alam natin ang mga bahagi ng mga matuwid. Now, dalangin natin, ang sabi diyan. Pag tinignan nyo sa Genesis chapter 3, verse 4, ito, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Okay? Alam nyo kung bakit? Lumapit ang ahas, yung diablo. Saan yung ahas? Sa hardin. Lumapit kay Eva, tinanong si Eva, ang sabi niya sa kay Eva, totoo ba na pinagbabawal sa inyo lahat? Lahat-lahat reverse na tanong. Pinagbabawal sa kanila ng Diyos yung isa lang na nakatanim sa kalagitnaan. Pero binaliktad ng diablo. Ang sabi ng diablo, totoo ba na pinagbabawal ng Diyos sa inyo na kainin ninyo ang lahat ng mga bungang kahoy na nandyan? Ang sabi ng babae na Eva, hindi. Sabi niya ganyan, isa lang pinagbabawal sa amin, yung nakatanim sa kalagitnaan. Kasi sa oras na kami kumain, walang sala kami mamamatay. Ngayon, anong ginawa ng diablo? Ang ginawa niya, hindi totoo yan. Sabi niya ganyan, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. No? Makakaunawa kayo ng mabuti at masama at kayo magiging tulad na Diyos, tulad niya. Ang sabi ng babae ng diablo. Diyos, ha? Tingnan ninyo kung ang tinutokso dito, kung ang topic, Diyos, ano po? Magiging katulad kayong Diyos. Tingnan natin sa talatang 22. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumita siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamamatay. Delikado yon. Pag nakakain ka ng puno na nagbibigay buhay, mabubuhay ka walang hanggan na may kasalanan. See? Bumagsak ng tao sa kasalanan. Hindi yun bahagi na kapatawaran. No? Kundi buhay na pang walang hanggan. Ang tinutukoy po natin dito, ang pinakapuntos pa natin dito, yung kausap muli ng Diyos. Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Ngayon, nandito na naman, katulad na natin ngayon, ang tao. See, may kausap po yung Diyos. Hindi po siya nag-iisa. Katulad na natin ngayon ang tao. Itinaboy na po yung dalawang mag-asawa, si Adan at si Eva, sa hardin. Binakura na po yung hardin, pinabantayan sa anghel. Ano po? Para hindi na sila makapasok uli. Itinaboy na po sila. Pansinin ninyo. Hindi po yan mga anghel ang kausap po dyan. Ha? Hindi nangangulog ang anghel, tagalangit din, yun din ang kausap. Dapat nating tandaan na ang kausap dito, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, kamanlilika. Diyos na kamanlilika, co-creator. Ha? Hindi yan mga anghel. Pag tinignan nyo yung Hebrew chapter 1, verse 7, para makita natin kung ano ang uri ng anghel. Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin. Ginawa sila. Ha? Hindi sila manlilika. Ginawa lang sila. Hangin ang kanyang mga anghel at bingas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Lingkod niya yun, tagapaglingkod. Hindi yan manlilika. See? Sa talatang 14, ano ang mga anghel? Maliwanag na, natinukay sila. Kung ganun, sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos. See? At mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Naniniwala yan. Kita ninyo? Naniniwala ba kayo na bawat mananampalataya may nakatuka na anghel sa inyo? Ha? See? Kaya kung papansinin po ninyo, mga espiritong naglilingkod, hindi po sila mga manlilika. Naglilingkod sa Diyos at maging sa mga mananampalataya, sa anak ng Diyos. Okay? So, maliwanag. Ano po? Now, sa pagsasalaman, pagkakatawang tao, ano po? 1:13.
Wala pang sino bang umakyat sa langit, kundi, pansinin ninyo, ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Yung capital letter ngayon dyan, yung anak ng tao. See? Wala pang umakyat sino man sa langit. Maliban yung galing sa langit. Kita ninyo? May tao bang galing sa langit na bumaba? Wala. Maliban ang ating Panginoon Kristo. See? Yan po yung inano niya, inilarawan niya. Kaya sa Genesis chapter 2, verse 7, ba't napunta ito dito? Hindi po ito. 1 Corinthians. Unang Korinto, mamaya pa yan. 1 Corinthians chapter 15, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Pansinin po ninyo, ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ang tinutukoy diyan ang ating Panginoong Kristo. Ang huling Adan. No? Okay. Kapatid? Verse 47. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan mula sa langit. See? Tao ba si Kristo? Hindi. Mula siya sa langit. No? Ang ikalawang Adan. Pansinin niyo, nung likhain si Adan, mula sa alabok, andyan lang, nakalatag. See? Kalatag lang siya, walang buhay. Kung paano tayo nakakakita ng tao sa ataol, sa loob na ataol, buo yan. Ganun lang. Walang hininga. Puno ng sangkap ng kanyang katawan, labas at loob, pero walang buhay. Ang sabi ng Genesis 2:7, hiningahan ng Diyos ang butas ng ilong ng tao at ito'y nagkaroon ng kaluluwang may buhay. Ayan, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa labok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Pansinin niyo. Kanina binanggit natin na yung huling Adan, no, mula sa langit, espiritong nagbibigay buhay. Nakikita po ninyo? Ha? Espiritong nagbibigay buhay. See? Siya po, kaya nga sabi sa Juan 1:4, nasa kanya ang buhay, no? At ang buhay ay siyang lumiliwanag sa sanglibutan. Yan po, si Kristo ang tinutukoy po doon. Okay? So, makikita natin yung kanyang kadiyusan sa kabila na kanyang pagiging laman. Na po? Pilipos 2:6-7. Kahit taglay niya ang kalikasan, pansinin ninyo, ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa alip ko sa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanak siya bilang tao at nang siya ay maging tao. Okay, yan lang ano? Yan lang. Kinuha lang natin yung kanyang pinasimulan at maging tao. Ano po? Pansinin po natin dyan. Ano po? Una yung kanyang katayuan bilang Diyos. Doon sa aking Bible, sa original, ang sabi ng talata doon, nung siya ay nasa anyong Diyos, hindi niya pinanghawakang makipantay sa Diyos, bagkus sinubad niya at nag-anyong tao. See? Kaya kapag tinanong mo, nung si Kristo ay nasaan yung tao, ano siya? Ano? Tao, natural. Anyong tao. Paniwalaan po natin, anyong tao. Yan po. Pero nung si Kristo, nasaan yung Diyos? Ano siya? See? So, pwede ba natin sabihin Diyos? Tao? Nasaan yung Diyos? Kaya makikita nyo kung paano sinisira yung bahagi ng katotohanan.
Kaya nais kong bawat isa sa inyo, nasa tama po tayong pamamaraan, pananampalataya, panghawakan po niyo yan, ilagay sa ulo, ilagay sa puso, para alam natin yung mga talata pong ito. Na po? Totoo po siyang tao. Anyong tao. Sabi diyan, may buto, may laman, may dugo. Yan po ang nagugutom. Matthew chapter 4, verse 2. Ewan ko kung meron dyan. Wala, no? Ayan. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya ay nagutom. Si Kristo. Nung magkatawang tao talaga. Si Kristo. Yan. Tama yung iglesia dyan. Tao. Pero hanggang doon lang sila. Kaya pag dinala mo sa kadiyosan, wala na sila. Nauuhaw. Okay. Matthew chapter 21 verse 18. Karugtong kasi yan. Kinamagahan ng si Jesus ay pabalik sa lungsod. Siya ay nakaramdam ng gutom. See? Gutom. Ito yung pagpasok niya sa Jerusalem. Di ba pumasok siya sa templo? Pagkatapos pinagtabuyan ng lahat doon ng mga nagtitinda na mga hayop, no? Pinagbabaliktad yung mga lamisa. Pagkatapos yan, tumuloy siya ngayon na pupunta ng Galilea. Tama. Galilea. Napadaan siya doon sa isang puno ng igos. Nagutom siya, tumingala siya. Pero ni isa, walang bunga. Kaya nga sinumpa niya yung puno ng igos Natuyo. Nagutom. Umiyak. Naranasan niya umiyak. Ito yung pinakamaikling talata sa Biblia. Jesus wept. Ang sabi diyan. John chapter 11 verse 35, nung makita niya ang puntod ni Lazaro, ang sabi na bagbag ang kanyang kalooban. Pagkatapos, umiyak siya. See? Tao. Nakakaramdam ng pagkabagabag, ng kalungkutan. Natural lang yun sa atin yun No? Yung magkaroon ka ng kalungkutan. Natural yun. Umiyak ka, walang problema doon. Umiyak ka. Huwag lang yung mga tanawin dyan sa sementeryo. Na yung naglilibing na, ang iba, inuhugot pa. Gusto mong, hugutin yung ataol. Kunyari, wag ipasok. No? Okay. Napapagod. 1:4-6. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob dahil napagod si Jesus sa paglalakbay. Umupo siya sa tabi ng balon, halos katanghali ang tapat. No? Na noon. Wala pang tricycle. Wala pang mga motor. No? Pero makita natin, yung bahagi ng kanyang katawan, nakakaramdam siya ng matinding pagod. Natutulog. See? Inaantok. Nakita nyo kung saan siya natulog? Nagkaroon na tayo dito noon ng mga katanungan. Tutulog siya sa gitna ng bagyo. Ang lakas ng hampas. Malakas pa kay Christine Ang sabi doon, yung alon, halos mamuno-muno yung kanilang sasakyan. Pero si Kristo natutulog sa ulihan. Payapa na natutulog. See? Katulad natin. Yun din, natutulog din. Taong-tao. Higit sa lahat, namatay. Yan. Namatay si Kristo. Nung isubo sa kanyang yung pom, sinawsaw sa may suka na maasim na, alak na maasim na. Nung sabihin niya, nauuhaw ako. Sumausaw na espongha. Pagkatapos, dinoldol sa kanyang bibig. At pagkatapos nyo, masip-sip niya, bigla siyang yumuko. Sabi niya, naganap na. See? It is finished. Tapos na yung kanyang pagiging tao. See? Yung kanyang pagiging tao hanggang doon lang sa krus.
Simula sa sabsaban hanggang doon sa krus. Pagkatapos nun, tapos na yung kanyang pagiging laman. See? Isa na siyang tagapagligtas. Na po, yung panahon na yun. Tapos na yung kanyang pagtubos. Yan po yung kahalagahan po ron. Na po? Now, pero sa kabila ng lahat, na kanyang pagiging tao, sumasa kanya yung tinatawag kanina na kalikasan. Kita ninyo? Yung kalikasan ng Diyos. The nature of God. Colossus 2:9. Nung si Kristo, nang si Jesus ay maging tao, nasa kanya ang buong. See? Hindi lang isa yan. Buo. Pag sinabi mong buo, yun ang nakalagay kanina sa unang Juan 5:7. Yung tatlong there are three that bear records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. See? Yung tatlo na yan, nasa Kanya. Na po, yun ang kalikasan ng Kanyang pagiging Diyos. See? Sa paanong paraan, makikita po natin yan. Nagagawa niyang magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Ilang taon na tao lumpo, sinabi niya, bitbitin mo yung higaan mo, tumayo ka, no? Nagagawa niya, gumagaling. Yung patay, nabubuhay. Yung tubig, nagiging alak. Yung 5 tinapay, 2 itlog, 2 itlog, ano ba ito? 2 isda. See? Muntik pa, hindi ko alam kung nilagaw. 2 isda. See? Naipapakain sa libo-libong tao. Then, umakyat siya sa langit. See? Kita yung kanyang kalikasan. Ano po? Nandun po. Sinusunod siya, yung kanyang tinig, sinusunod maging nang naaagnas na tao. Now, pangatlo, ang layunin ng kanyang pagsasalaman. Romans chapter 5, verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. You see? Nagkaroon ng lahat nagkasala, nagkaroon ng COVID. Lahat. At ang lahat mamamatay. So, ang kanyang layunin, Lucas, Kabanatang 19, talatang 10. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Yan po yung kanyang layunin. Ano po? Unang Juan, Kabanatang 3, talatang 5. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya ay walang kasalanan. See? Yan po yung kanyang layunin. Pawiin yung ating mga kasalanan. Na po? Kaya kapag nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, yes, subject ka pa sa pagkakasala. Nagkakasala ka, pero pinatawad ka na. Na po? Ang sabi ng Biblia, lumipat ka na sa kabuhayan mula sa kamatayan. See? Ang sabi ng Roma 8:1, wala nang anumang hatol sa mga nakipag-isa kay Kristo. Wala na. Meron kang katiyakan. Everlasting yan. Alam, nandito ka pa sa laman, nagkakasala ka, pero pinatawad ka na. Ang sabi ng may kasabihan, Christians are not perfect, but they are already forgiven. No? Ang mga Kristiyano hindi perfecto, nagkakasala ka pa rin. Ang kaibahan lang,
pinatawad ka na. Yun ang kaiba natin. No? Okay? Hanapin, ang sabi diyan, yan. John 10:10, ang verse 11. Naparito siya upang ialay ang kanyang buhay sa pamamagitan ng ganito, magkaroon po tayo ng kaligtasan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Verse 11. Ako ang mabuting pastol. Inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. See? Yan po ang isang bahagi ng katotohanan. Kaya sabi diyan, Hebrew chapter 9 verse 12, ipinagkaloob niya na po ang kanyang sarili, na po. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang dala, no, na iniandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. You see? Yan po. Lahat ng tao, Galatia 3:22, lahat ng tao alipin ng kasalanan, kaya binigay si Jesucristo upang sa pamamagitan ng pananampalataya, mapasa atin ang kaligtasan. Okay. Balikan po natin, tignan po ninyo. Nung bumagsak ang tao sa kasalanan, nakatakda na po ang ating Panginoon Jesucristo na mamatay sa krus. Sa Genesis chapter 3 verse 15, nandiyan na po yan. Genesis chapter 3 verse 15, yan. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at ang sakong niya ay ikaw ang tutuklaw. Ano pong ibig sabihin po diyan? Na po? Laging pag-aawayin. Ang babae po diyan, tinutukoy diyan bansang Israel. Ano po? Then ang babae ang tinatawag na dudurog o tutuklaw ng kanyang sakong, ano po? Sakong yung at paa, talampakan, ang tinutukoy po diyan, yung bahagi ng kanyang pagkapako sa krus, no? Pero yun ang pamamaraan na dudurugin, pagdurog ng ulo ng diablo, no? Sa bahagi ng kanyang kamatayan ni Kristo sa krus. Nakatakda na siya diyan na mamatay si Kristo. Nakatakda na po yan. No po? Yan. Kaya sa Hebrew chapter 10, no. Sana tayo. Matthew chapter 3 verse 13 to 15. Pansinin po ninyo. Kanina nakatakda si Kristo doon pa sa Old Testament na mamatay sa krus. Nandito ngayon. Dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tinangkaan ni Juan, napigilan siya at sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Yun ang tanong ni Juan. Kasi ang sabi ng Panginoon, bautismuhan mo ako. Pumunta siya sa Jordan. Pero tumanggi si Juan kasi sinasabi na ni Juan primero, yung sumusunod sa akin, higit na dakila sa akin. Hindi ako karapat-dapat magbitbit ng kanyang sandalyas. No? Ako nagbabautismo sa tubig, tanda ng pagsisisi, pero yung kasunod ko, nagbabautismo sa Espiritu at sa apoy. No? Makikita natin yan sa Matthew chapter 3, verse 11. Nandyan yan. Now, dito makikita po natin, ang sabi ng Panginoon, gawin mo upang matupad ang kalooban ng Diyos. See? Nakukuha po natin na yung hindi dapat masira yung Biblia. Hindi dapat masira yung nakalagay sa Biblia. See?
nararapat na siya'y mamatay sa krus, no? Para sa ating mga kasalanan. Nung panahon na mahulog ang tao sa kasalanan, kagad-agad gumawa ang Diyos ng panapo, pansalo, na po, para ang tao hindi tuluyang mapahamak, na po, itinakda na kagad si Kristo na ipako sa krus, sa pulpa, sa primero, doon pa. Kaya dito, pinakita rito, sabi niya, gawin mo, no? Upang matupad ang kalooban ng Diyos sa kanyang kamatayan. See? Then, Hebrews chapter 10, verse 7, 6-7. Andiyan, oh. Ang sabi ng Panginoon diyan, inalis na yung mga handog na hayop na sinusunog. Pinatutuloy yung dugo. No? Ang sabi niya diyan, sabi niya sa kanyang ama, hindi mo na nais yung mga handog na hayop na susunugin. Kaya nandito ako, inanda mo yung isang katawan. Sabi niya, para sa akin. No? Kaya sabi niya, narito ako, Diyos, upang sundin ang sundin ang lahat na nakasulat sa kasulatan. No? Nandyan ba? Kahit sinabi ko, ako'y narito, Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. See? Since sa primero pa, hanggang sa kanyang panahon, nandito siya upang sundin ang kalooban ng Panginoon. Nandun na sa simula hanggang sa kasalukuyan sa kanyang panahon, gumagalaw siya upang to fulfill the scripture. Yung mga bagay na nakasulat, dito sinasabi kasulatan yan pero sa original, upang sundin ang nakasulat sa balunbon, yung scroll, no? Yun ang sinulatan ng mga araw, yung nakarolyo, upang sundin ang nakasulat sa balunbon ng mga aklat. Yan po. See? Yun ang bahagi ng kanya. Now, sa 1 Peter chapter 2, verse 24, yan po yung katuparan para sa atin. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasadya ang ating mga kasalanan. Pansinin nyo. Pinasadya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay. Mamatay na sa kasalanan. Pag sinabing mamatay na sa kasalanan, pag isang tao, ililibing mo. Wala nang magawa yun. Wala na. Patay ka na sa kasalanan. No? Nilibing ka na sa kasalanan upang tayo mamatay sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. See? Nakita natin yung kanyang layunin. Ano po? Now, sa kanyang pagkabuhay, malapit na tayo matapos. Dulot katiyakan. Ayan. Ano po? John chapter 11, verse 25 to 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Verse 26, at sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi na mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? See? Dalawang dalawang larawan ang pinakita po dyan ng Panginoon. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, kahit na mamatay, muling mabubuhay. See? Isa yun. Pangalawa, yung mga nabubuhay na nanampalataya sa akin ay hindi na mamamatay kailanman. Dalawa po yan. Na po? Una, ang larawan po niyan, makikita po natin sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 hanggang 17. Pinakita po diyan yung panahon ng pagdating ng ating Panginoon Kristo.
pagdating sa rapture, no? Daratnan, mauunang mga bumuhay yung mga patay. Yan sa verse 25. Una po sila na mga bubuhay. See? Aakyat. Pagkatapos saka tayo susunod na mga buhay. Hindi na natin mararanasan yung bagay ng kanilang naranasan na pagkabulok ng laman. Kagad-agad mapapaltan yung bahagi ng ating mga katawan. Na po, sabay-sabay. Na po, titipunin tayo lahat doon. Kaya dalawang ano po yan. Sabi diyan. Na po? John chapter 17 verse 5. Pansinin niyo yung kanyang kadiyosan. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kalwalhati ang taglay ko sa piling mo bago palikain ang sanglibutan. See? Yung kanyang kalwalhati yan. Kanina tinukoy natin yung kanyang kalikasan. Andun pa rin, nakakapagpagaling. Ngayon yung kanyang buong kalwalhatian na nakapiling ng Ama. Nandun yun. Na po? Sabi ron. 1 John chapter 1 verse 1 hanggang 3. Ito yung sinasabi ng mga alagad. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ang aming narinig, nakita, napagmasdan, nahawakan, nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya at pinatutuhanan namin at pinangangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Yan ang patungkol kay Kristo. Nahipo, narinig, na po, nahawakan ng mga alagad. Yung kasama ng Ama na po, na naroon na sa pulpa sa simula. Yan po. Kaya sabi ni Thomas, John chapter 20, verse 24 to 29, ngunit si Thomas na tinatawag, mahaba pala ito, no? Nakambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Thomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ang kanyang tagiliran. Makalipas ang 1 linggo, muling nagkakatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Thomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan. Sinabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Thomas, halika. Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip maniwala ka. Verse 28, sumagot si Thomas, Panginoon ko at Diyos ko. See? Nung makita niya ang ating Panginoon Kristo, wala siyang nabanggit maliban ang katagang Panginoon ko at Diyos ko. You see? Ang sabi po ng nagpapabulaan na hindi naniniwala sa kadiyusan ni Kristo, nabigla si Thomas, kaya niya binanggit ito. Tandaan po natin, yung salita ng Panginoon, pinakikinggan ng mga nag-aalin po yung kalikasan, pinakikinggan ng patay, pinakikinggan ng lahat, pinakikinggan ng lumpo, pinakikinggan ng lahat. Na po? Bago siya tumayo, sinabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. Basbas po yun ng Panginoon. Kaya walang pwedeng magpagkagulat na magaganap na po kay Thomas. Maliban, sabi niya, ang Panginoon mapalad. Sabi niya, pinagpala
yaong hindi nakakita sa akin, bagamat naniniwala na ako ang Panginoon at Diyos. See? Yan po yung totoo po ron. Tanggap ng Panginoon Kristo yung kataga na isa siyang Panginoon na po at Diyos. Now, sa pag-akyat sa langit, dalawa na lang po yan. Efeso 4:8 hanggang 10. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Yung bihag pong ito, yung nasa bosom of Abraham. Napag-aralan na natin yan. Na po, yung nandun sa, tinatawag na paraiso. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan, bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Okay? Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitasahan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. See? Yun po yung layunin ng kanyang pag-akyat na. Na po? Kaya doon sa Hebreo 1:3 hanggang 8. 3 lang, tapos 8. Pansinin po ninyo. Nakikita na sa anak ang kalwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Pansinin ninyo, ha? Siya ang nag-iingat sa sangsinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. See? Yun ang kanyang kadiyusan. Sa talatang 8, pakinggan po natin. Okay? Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak, ang ama na yan, ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan pa man. Ikaw ay mag-aaring may katarungan. See? Yun ang nandun na sa langit. See? Yan na yung kanyang katayuan. Okay. Sa kanyang pagbabalik, last na po ito. Tito 2:13. Habang inaantay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Pansinin po ninyo. Ito, ang sabi niyang ganyan, ang araw na mahayag ang kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. See? Yung kanyang kalwalhatian, ito yung kanyang inihingi rin sa kanyang Ama. Ibalik mo sa akin yung kalwalhatiang taglay ko sa piling mo nung wala pa, hindi pa nalilikha ang lahat ng bagay. Ngayon, makakarinig po kayo, hahatiin po yan. Ang sabi ng iba na hindi naniniwala sa kadiyosan ng Kristo, iba yung Diyos, iba rin yung tagapagligtas. Binagit kasi dyan, tagapagligtas at Diyos. Iba yung Diyos at iba yung tagapagligtas. You see? Hatiin po nila yan. Pero dapat po nating tandaan na walang babalik na Diyos maliban ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nginabangan natin yung kanyang pagdating. Walang babalik na Diyos maliban ang ating Panginoong Jesucristo. Patunay, Revelation chapter 1, verse 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan, at darating. Siya ang inantay natin, si Kristo na darating. Walang ibang Diyos na darating maliban ang ating Panginoong Jesucristo. Unang Pedro, 1 Peter chapter 1, verse 1. Ako ang Alpha at ang Omega. Chapter 1, verse 1. 1 Peter chapter 1, verse 1. Si Pedro na apostol ni Jesucristo,
sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa panghalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at ano to? No, 2 Peter. Mali ako. Ayan. Si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo na nagsipag kabit na kasama namin ang mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Pansinin ninyo. Dalawa yung kanyang katangian. Isa siyang Diyos at tagapagligtas. Ano po? Yan po. Unang Juan 5:20. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo na sa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Paano natin sasabing tao si Kristo? See? Maraming papahamak. Napakarami. Filipos 3:20. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Siya lang ang babalik. No? Revelation chapter 22, verse 20 to 21. Walang ibang babalik na Diyos maliban ang ating Panginoong Jesucristo. Yan. Sinasabi na nagpapatotoo sa lahat ng ito, ang ating Panginoon yan, nagpapatotoo. Sa lahat na pinakita kay Juan, ito isulat mo ito. Sabi niya ganyan, tiyak na nga, darating na ako. Amen. Dumating ka na, Panginoong Hesus, sabi ni Juan na sumulat, naway makamta ng lahat ang kandang loob ng Panginoong Hesus. Amen. See? Mga minamahal, bakit kinakailangan pag-aralan natin ito? Napakahalaga po niyan para sa atin. Bilang mga iniligtas, naniniwala sa kadiyusan ni Kristo, na po, kasi kalat na po ngayon. Makikita ninyo, doctrinal lang nila, nag-iisa, yung pagiging tao ni Kristo, pero napakarami nila. Na po, maliin ang katotohanan. Samantalang napakarami sa bahagi ng katotohanan sa banal na kasulatan na nagpapahayag ng kadiyusan ni Kristo sa pulsa primero hanggang sa kanyang pagiging tao, hanggang sa kanyang pagkamatay, hanggang sa kanyang pag-akyat. Na po, lahat ng yan may bahagi na pinahayag ng kanyang kadiyusan hanggang sa kanyang pagbabalik. Na po, nawa, mapanghawakan natin yan. Na po, na kung bakit kailangan nating malaman. Alam na natin yan, isang paniniwala natin, isang pananampalataya natin na Diyos si Kristo. Kaya lang problema, hindi natin may turo sa Biblia. Yan ang problema natin. Di ba? Hindi natin may turo. Samantalang ito, sinasaysay ng Biblia, lahat-lahat, mula sa pasimula hanggang sa katapusan. Yung kanyang kadiyusan, Panginoon, tagapagligtas. Na po, tayo manalangin. Amang banal, marami pong salamat sa mga salita. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa mga katotohanan na patuloy po pinagkakaloob na magagamit namin, Panginoon, sa bahagi, Diyos, ng aming pakikipag-share, sa bahagi, Panginoon, ng aming pagtayo sa katotohanan, sa kadiyusan ng Panginoong Jesucristo, na kung saan maraming salamat, Ama, na pinagkaloob mo po ang ganap na kaunawaan sa bawat isa sa amin. Gamitin mo kami, Panginoon. Ngayon po yung panahon na kung saan kalat na po ang tao sa iba-ibang mga paniniwala. Tulungan mo kami sa bagay ng mga katotohanan pong ito. Makita po namin, Panginoon, ang bagay ng pagsasaysay ng aming Panginoon si Kristo ay Diyos na totoo. Pagpalain mo po kami lahat sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen.